Marami ang naniniwala na may Diyos, ngunit winawalang bahala o binabaliwala nila ang Diyos. Naniniwala sila sa Diyos, ngunit hindi nila siya tunay na pinahahalagahan. Ito ay mapanganib dahil ito ay paniniwala sa Diyos at pamumuhay sa kasalanan. Itinanong ni Apostol Pablo, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Madiin ang kanyang sagot, huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? Dahil sa mayamang awa at pag-ibig ng Diyos, tayo na noon ay mga patay sa kasalanan, ay namatay at binuhay ng Diyos kay Kristo. Ang ating buhay ngayon ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kung binabaliwala natin ang Diyos, binabaliwala rin natin ang ginawa niyang ito sa atin. Ang karaniwang nagbabaliwala sa ginawang ito ng Diyos ay ang naniniwala na dahil tayo ay mananampalataya na, ay hindi na tayo dapat gumawa ng mabuti. Totoo na tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos na ating tinanggap tangi sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit sinasabi rin sa atin ng salita ng Diyos, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Ang gawa ng pananampalataya ay pag-ibig, at ang pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa kanyang mga utos. Sinabi ng Panginoong Hesus, kung ako'y inyong minamahal ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Dapat nating isagawa ang tinanggap nating kaligtasan, sapagkat Diyos ang gumagawa sa atin maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Babaliwalain at ipagwawalang bahala ba natin ang ginagawang ito ng Diyos sa atin? Kapag ninanais natin na gawin ang mabuting kalooban ng Diyos, nangangahulugan na inaakay tayo ng Espiritu Santo na ipamuhay ang kaligtasang bigay ng Diyos. At kapag tayo ay inaakay ng Espiritu Santo, kalakip nito ang pagbibigay niya sa atin ng kapangyarihang magawa ang kalooban ng Diyos. Ibinigay sa atin ang kapangyarihang magawa ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Sa halip na ituon natin ang ating isip sa ating sarili at sa ating magagawa, ituon natin ang ating isip kay Jesus. Tayo ay magpakababa at ating pahalagahan ng Ama, gaya ng ginawa ng Panginoong Hesus na nagpakababa at lubos na sumunod sa Ama hanggang kamatayan sa krus sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dahil dito siya ay binuhay na muli at itinaas ng Ama sa kanyang kanan sa langit. Huwag nating baliwalain ito dahil sa ginawang ito ng Ama kay Jesus, tayo ay ginawa ng Ama na makasama ni Jesus sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay.